Hello, hello, hello! This is your Thai Finish pero pusong Pinay! Good evening, everyone! Good evening, good evening, good evening. Ito yung residue ng ating vlog kahapon. Residue? Sadyaw? Di ko alam anong uunahin ko. Ito, hindi naman na to kailangan. Ito, pupunasan lang. Etong mga to, alam nyo, may naisip akong gagawin dito. Mga timplada to, mga zay. Pero, balak ko siya na gawing chicken pastil for today's video. Nakakuha ako ng idea kay Ma'am Jen. Kasi nung nasa Davao kami, pagbalik naman ng Maynila, pinadalhan niya kami ng chicken pastil. So right now, gusto ko, gawin ko siya na chicken pastil. Although, marinated itong mga to, gagawin natin, huhugasan ko lang siya. Ay, yung aking mga anakis, makukulit itong babae ko kasi mga zay. Medyo kasi nasa stage siya ng kakulitan talaga. Wala, natatalo niya ang kanyang kuya. Ito, yung chicken, hugasan natin. Itong giniling, chooks to go pa naman itong ating giniling. Pahuhusgahan yan. Ito yung mga puso. So, gagawin daw to ni Robert na magpapakitang gilas daw siya sa inyo sa weekend. Magagawa daw siya ng bopis. Diba? So, lilinisin ko na rin yan siya mga zaykay. Para matanggal yung mga dugo niyan ba. Ito, chicken din to. Pero, makakuha ka ng atay. Actually, meron, pero beef kasi yung atay na yan, Dad. Nandun sa ref. Eto, beef naman to. Anuhin natin to. Ayan ang ating, itong crazy chicken red curry sauce. Diyan na muna yan. Kay, mahuhusgahan din yan. Ito ang ating uunahin. Titingnan natin itong ating mga chicken. Kay, huhugasan ko to. Dahil gagawin ko siyang chicken pastil. Medyo madami-daming chicken pastil ito. Yes. Ilalaga ko lang siya. Dito ko ilalagay sa dito sa, ito ba? Aming chefing dish, aming pa-catering. Buti na lang may pa-catering dish tayo dito. Oo nga kaya para natin, ansay tawag, hindi ma-marinate, para ay, wala na ako sa sarili ko mga zay. Pagoda na ang inyong pagoda. Para yung preserve. Ay, naku, ang hirap nung term hanapin. Ang tagal Na-loading ako dun Andali. Ito, kasi pag nagawa natin siyang chicken pastil, medyo mapipreserve natin yung pagkain at medyo magtatagal siya. So, yan ang aking gagawa ng paraan ngayon. But of course, syempre, in a way tayo na maayos ang lahat ng ating gagawin. Malinis, of course, importante ang kalinisan mga zay. Itong mga chicken na to, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ito. Alam nyo bakit? Marinated siya Alam ko na ang chicken, medyo madali talaga yan siyang tawag nito ba? Mang-amoy or ganyan. Pero in this case naman, hindi siya kasi tawag ito, iba-iba pa naman ang flavor nito. Ito, mint, ito din, pehma pepuri, pero pareho man. Pareho pala siya mga zay. Ayan, so lahat ito gagawin ko na chicken pastil. So first move, yan ang ating pamino science of the day dito sa Kusina Laboratory ni Inday Beshi nyo. First move is huhugasan ko muna para matanggal yung lasa ng marinade. And then, syempre, lalasahan natin siya ng sarili nating panglasa. Kasi, ganun man talaga. Masarap naman yung nito, marinade nito. Pero gusto ko nang maiba naman. Gusto ko nang may version din tayo ng ating pa-science dito sa ating kitchen, mga zay. Kaya, naisip ko talaga na ito ang gagawin natin for today's video. Huhugasan lang natin. Ayan, madali lang naman to. Medyo matrabaho, pero laban Japan. Kaya ito ang hanap natin. Ito ang hanap buhay ni Inday Caria. Hala, Inday Caria. Kud tamas ayad. Kayod tamas ayad. Lagi ko nga sinasabi, for as long as lumalaban ka ng patas, wala kang nasasagasaan, wala kang naaabuso, wala kang naagrabyadong ibang tao. Laban lang tayo, Zay. Kaysa hirap ng buhay ngayon, kailangan lang talagang lumaban ng patas, mga Zay. Kahit papano, salamat sa Diyos at kahit papano, nakakaahon rin naman. Nakakadilihensya rin naman.
kahit papano, nababayaran din naman namin lahat ng bills namin mga Zay. Kaya malaking bagay din na nakakatipid ako sa ganitong ginagawa ko. So, para may pangbayad sa mga ibang bayarin. At para na rin na mabili namin yung ibang gusto namin. Para na rin sa mga pangarap namin. Para na rin sa mga anak namin. At sa lahat ng gustong gawin namin sa mga buhay namin. As long as, yun, hindi kami nakikialam sa buhay ng ibang tao, at hindi kami nanghihimasok sa buhay ng iba, basta ang focus lang namin is yung sarili naming pamilya. Yun lang ang focus natin mga Zay. Doon tayo mag-focus dahil yun ang importante. Kasi pag nag-focus ka sa buhay ng ibang tao, pag nag-focus ka kung ano yung meron ng iba, ay inggit ang tawag doon at hindi yun maganda at wala ka talagang wala ka talagang mapapatunguhan, wala ka talagang mapapala kung nakafocus ka sa buhay ng ibang tao. Anyway, hugasan ko ito lahat mga Zay, medyo madami-dami ito pero later on alam ko kukonti din to. Hindi ko sure kung matatapos ko tong vlog na to ngayon. I think hindi, pero i-ready ko na to. But for sure, in this vlog, matatapos talaga yung chicken pastil. Inday Karya is getting ready with my own version of my chicken pastil. Ala, Inday Karya dito sa aking science laboratory sa aking kusina. Eto mga Zay, so papakulo ako ng tubig. Iinitin ko muna siya. And then, ayan, lalagyan ko siya ng Knorr cubes. Kasi, syempre, chicken Knorr cubes ang gagamitin natin. Hindi shrimp, hindi beef, hindi pork. Kasi chicken ang niluluto natin. Chicken din ilalagay natin. I think that makes sense. Charot! Anyway, anyhow, lalagyan natin yan ng peppercorns. Peppercorns! Or pamintang buo na lang. Sige, para madali na lang yun mga Zay. Pamintang buo. Kasi, kailangan muna nating i-boil yung ating mga chicken breasts. Breast ba? Or basta yan na yun. Mahirap. Mahirap i-explain mga Zay. Lalagyan ko pa rin siya ng asin. Ayan. And of course, lalagyan ko din siya ng bay leaves. Kung meron akong, wala lang kasi talaga akong dahon ng sibuyas. Kung meron lang dahon ng sibuyas, lalagyan ko rin yan. Pero lalagyan ko siya ng dahon ng bay leaves. Kumbaga, papakuluin kasi muna yung ating chicken. Ito yung first step sa ating gagawin para sa chicken pastil. Chicken pastil is a Mindanaoan recipe in the Philippines na natikman ko at sobrang nagustuhan ko rin talaga siya. So, this is the first time that I'm making it my own version. The other day kasi, nag-crave lang din ako. Talagang naalala ko lang talaga kasi si Ma'am Jen, yung ulam niya, pinakita niya sa akin. So, I was craving for it. So, right now, gagawin ko siya in my own little way, in my own version. So, alam ko, meron ako na, dito, wala na, nandilaw na tong aking ibang gulay dito mga Zay. So, there you go. I think this is good na. May asin, dagdagan ko kaya ng rock salt. Parang mas maganda ang rock salt. Kasi parang, papakuluin muna natin siya. Tapos maraming ginger kasi in this way, para matanggal yung langsa ng chicken, no? Okay, later on, isusutay pa yan, lulutuin pa siya. Medyo mahabang process pa. And especially, medyo madami-dami yung ating chicken na gagawin. So, pwede ko naman na sigurong isa lang ito. Inano ko lang talaga muna na, lasahan ko muna yung ating sabaw. Hahalu-haluin muna ni Mami Karya itong tawag nito, sabaw natin. But I think this is good enough na. Ayan, tsaka ko ilalagay yung chicken. Medyo madami-dami itong chicken mga Zay. Mga 5 kilo ata ng chicken pastil ang gagawin natin ito. Sagdira good. May nang mas madami kay medyo matagal-tagal man din ang buhay nito. So, mapipreserve talaga natin siya. Mga siguro, ma-preserve natin siya ng 5 days. Pero sure ka, hindi Karya. Hindi ito agad mauubos. Easter Sunday, feeling ko, dadalhin ko to pag naging successful to ha, kasi first time ko nga siyang gagawin eh. Dadagdagan ko pa ng isang Knorr cubes and I think kailangan ko pa siyang dagdagan ng isa pang ng asin. Nakaligo na, nakabihis na si Bella. Ay, ligo ng kanyang daddy, syempre. Ayan, rock salt ang aking ginamit mga Zay. Mas mura tong rock salt na to. Nabili ko to 1 euro lang to, 1 kilo. Doon sa tawag dito, kay Mr. Suspense man ata nakasa ko yan nabili, oo. Doon sa kasa niya, tingnan natin to. Kung okay na ba ang lasa nito. Kaya once okay na to, pwede ko nang ilagay itong mga chicken. Okay na siya mga Zay.
Yan, so, dali ha, hindi na ako mag-gloves kay kalas o gloves mga zay. Hindi akong trabaho. Ganun talaga. Hindi naman ako nagre-reklamo, no? Wala, di ka pwede magreklamo dito. Kaya pag puro ka reklamo, wala yung mangyayari sa life natin, zay. Kung puro tayo reklamo, zay. Kaya go with the flow. And then, eto na, ito. Ito yung mga nahugasan natin na chicken. Ibuboil natin to for about mga siguro 20 to 30 minutes siguro hanggang sa malambot siya kay later on isi-shred pa natin ito na para hindi naman gagawing giniling, shredded nga hindi karya, hindi giniling, hindi means shredded siya zay. So there you go. Ay, first time first time gumawa ng chicken pastil out of the harbat na mga nakuha natin. Who would have thought that, diba? Gagawa tayo. As in, happy ako dito sa ginagawa ko. Sa pangda-dumpster ko na to, sa panghaharbat ko na to for almost 5 years now. Kasi I started in 2021. Today is actually my 5 years. April 1. Tingnan nyo nga naman. Yeah, I started, my first upload was on April 1st of 2021. So right now is actually my 5th year anniversary sa aking vlogging career. Who would have thought na I will reach this far? English ka zay? Saan zay? Englishera kang palaka ka? Mura kag dili Volkswagen og ilong. Charot. ay. So life must go on. Tingnan nyo, I have reached this far. So para sa lahat ng nangangarap dyan na mag-vlogger, marami na tayong vlogger talaga nito. Marami na talaga tayo nitong vlogger. Go on lang. Continue. Tuloy-tuloy, zay. Uy, daghan kaayo mga zay. Baka mag-awas na to ba? Mag-apaw, sabi ko. Sorry for my, bisdak. Ito lang ang Thai finish, pero bisdak na dako, mga zay. Kumukulo na yung ating chicken pastil. And then, ito namang, ayan, yung mga heart naman, yung heart ni Warlabin ang ating gagayakin. Hindi din pala matatapos yung, chicken pastil na yan today, mga zay. Kaya naubusan din pala kami ng tuyo. So, to be continued talaga ang vlog na ito, tomorrow's version 2.0. Unsa daw? Inday cars, dera. Ito naman ngayon ang ating gagayakin, mga zay. Itong puso, para naman to sa menu science ni Coco M sa kanyang bopis. Ano ba ibang magandang gawin dito, Dad? Bopis lang, no? Sa menu natin. Bopis saka bopis. Hindi kaya pwedeng maganda. Alam ko parang sa Pinas, Dad, parang to yung tinutuhog kasama nung, nga yung tawag dun sa yung dugo na tinutuhog. Adidas. Hindi, Adidas. Manok yun na chicken feet yun Machoy. Hindi, yung may tawag dyan. Bumibili ka nga Ano ba yun? Yung dugo ng manok ba yun? Or dugo ng baboy? Hindi ko sure. Tapos pinatigas, tapos ginigrill. Bumibili kami nun Nakain namin yun May tawag dun Comment down below mga zay. Kaya hindi ko maalala kung anong tawag dun. Hindi rin ata alam ng asawa ko. Pero alam ko kumakain din siya nun. Yung dugo ba bomba na pinatigas? Dugo ba ng manok yun? Natikman ko yun Ikaw nga kasama ko nun Tayo nila Barbs. Ayan. Yung inihaw. Betamax. Ayun. Naalala ko rin. Thank you. Okay. Dili pa masyadong ang memory. kung di pinaalala ng asawa ko, ay wala po dang memory. Tingnan nyo, ganito pala ang puso natin, no? Ayan. So, one down. Nandali lang dahil baka umapaw itong aking pinapakuluan. Slow lang. Hindi natin minamadali yan. Ito mga kaibigan, kumukulo na po. At ayan, syempre, papakuluin pa natin ng maiging maigi pa para talaga namang shredded na shredded pag ini-shredded natin. Nun sa daw. Ganun talaga, hindi karya. Hindi karya, talagang patience lang hindi karya. Kasi patience is a virtue, sabi nga nila. Sabi nila, nabasa ko lang din. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Kayo na po bahala mag-alam at kayo na bahala mag-google at intindihin nyo rin. Tawa kayo Tumawa lang tayo dito sa vlog natin Kaya medyo pagoda ng inyong idebeshi. 9:10 na in the evening. Pero
ako ay lumalaban pa rin dito sa aking chicken pastel. Saan kayo? Ano siya? Mahigit 5 kilong chicken pastel ang ginagawa natin. Ayan. Na-excite ako. Ano kayang kalalabasan nito? Pero bukas na to ma-shredded mga tay. Kay gabi na. Hindi pa nga ako nakakaligo. Hindi pa ako nakakahilamos. Anong oras na? Mahaba-haba na rin ang ating araw pagsasama. Tapos, mag-ano pa ako. Mag-i-edit pa ako ng vlog ko. Ganun, kabisi ang inyong Inday Beshi. Kasi ganito ang ginagawa ko araw-araw. Naglalaro araw-araw ang inyong Inday Beshi. Hindi nagtatrabaho to. Naglalaro lang to araw-araw ang inyong Inday Beshi. Ay, kung saan-saan na napunta yung ano nito. Mga sinasabi nito. Ano naman sinasabi mo. Payaw-yaw mo dyan, Inday Karya. Eto, tapos na to. Okay na to. Pwede na tong balot at pwede na yan ilagay doon sa paglalagyan. Itong beef, hindi ko pa na-check yung beef. May isang manok pa, may 2 giniling pa. Hindi pa talaga ako tapos. Ganyan talaga pag maraming blessing sa kusina, no? Matagal matapos. Last na talaga to mga zay. Itong beef ang ating hiwa-hiwain dahil tapos na yung iba. Yung chicken, very good kayo yung chicken wings. So, isasama ko dito sa minarinate ko na beef tapa. Yan. Kaya meron pa naman marami pa naman siyang sauce. So, isasama ko na lang siya dito para tawag niyan, madagdagan ito. Tamang-tama. Hindi talaga tayo magugutom dali. Beef tapa, dad. Yan. At yung aking nilalaga, medyo okay na. Pero sige, palaga pa natin ang ipalaga to. Medyo konti pa. Hanggang sa malambot na talaga at madali na siyang i-shred ba. Ayan. Pero bukas ko na yan isi-shred. Importante ngayon is that maano lang yan. Malaga ko lang yan siya dyan. Di ara mga zay. So after nitong beef, I think okay na. Pwede na magpahinga si Inday Karya. Tapos na rin. Ayun, si Coco M siya na naglagay doon sa freezer ng aking mga nalinis na. Almost done na talaga. As in talaga. Talaga. Yung giniling, goods pa siya. Chinek ko muna dito. Kasi, syempre, kailangan din i-check. Minsan, hindi ko na siya chine-check. Pag nakikita ko naman na hindi masyadong yung dugo, hindi madugo sa loob ba. Ito kasi medyo may dugo, kaya chinek ko. Pero, very good pa po siya. Wala pa siyang amoy. Especially ito na isa na medyo nag-aalangan ako dito sa isang to. Pero titingnan natin kung tawag nito. Wala pa siyang amoy mga zay. Yun siyang amoy. Titingnan natin. Aamoyin natin. Tingnan nyo, yung itsura niya kasi. Yan, ganyan na yung itsura niya. So, kailangan kong amoyin. Kailangan kong i-double check sa loob kung okay pa ba siya. Kasi kung hindi rin po talaga namin ipipilit. Itatapon ko rin kung hindi siya okay. But since okay pa naman siya, ililipat ko siya ng lagayan. And I think I'm done with this. And then this one is almost ready. So, magkita-kita-kits na lang tayo tomorrow. The next day, another vlog, another morning. Here is my bilaling. Magpapalagay daw siya nito kay ship daw siya. Baba daw siya mga guys. Baba? You're a Baba black sheep. Wait. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Wow! Oh, look at the camera. Look at the camera. Hi! Diba? You're a sheep now. Look at the mirror. Go check on the mirror. Come. Hindi na yan naka-diaper eh. Lalang siyang diaper. Kasi natututo na rin eh. Oh, where is it? Where's your shoes na Inday? Nakasapatos man yan ng pink. Wow! Look there. It's there. It's right there. Oh, come. Bring your shoes here outside. You want to wear it? Nagkasya na rin sa kanya to. Binili ko sa kanya to doon sa City Market. Nagkasya na sa kanya. Yan, kami lang dalawa dito sa bahay. Pero parang 10 ang katumbas. Kaingay. No? Wow! I spy. Oh. Sorry. I spy. Oh, you have Augie? Asus yung mata eh. Ay, Augie. No more na? No more na, Augie? Kiss ni Mami, mawala yung Augie pag nakiss ni Mami. Look. Tingin na yun sa mirror. Pak! Inday! Pretty pose! Bella, look at Mommy. Dali na. Dili sa mo go outside because Kuya is not there yet.
So, eto mga Jai, kumusta? Another morning. Ito yung aking pa-chicken pastil. Naumpisahan ko na yan kagabi, pero hindi ko na kinaya. Alas 12 na mga Jai ako natapos nitong mag-edit. Tapos nagkuri-kuri ako ng konti nito, pero hindi ko na talaga kinaya. So, ngayon natin yan gagawin. Daddy, meron na ako ditong kikuman. Pwede na siguro itong toyo na to na kikuman, be. Sure ba na meron? Yung ginagamit ni Miggy sa kanyang ano. Pwede man din ito ang gamitin ko, yung dap-dap. Yung ginagamit ni Miggy sa kanyang pasushi. Wala, gani. It's a prank, gani mga Zay. Pero parang nandito man yun. Hala, magtiti pa lang muna. Si Inday Karya, nalimutan kong pindutin. Wala pala, naubusan nga din pati nung kikuman. Anyway, okay lang yan. Kukunin ko lang yung, malinis na yung bahay kay kagabi. Sa dami nung ginawa ko si Robert, mag-ano na siya. Sabi niya ako na maglinis. Nagpresenta na yung asawa ko kagabi. So nilinis niya, nag-mop na siya kagabi, nag-vacuum siya kagabi. Pero yung tupiin, meron na namang tupiin. Hindi yan pwedeng walang tupiin. Araw-araw. Laging may tupiin araw-araw mga Zay. So kapag linis na ako, ito magsasaing. Ito yung sabaw nung pinagpakuluan ko. Hindi ko kasi itatapon yan kasi konti lang naman actually. Gagamitin ko pa yan eh. So, eto mga Zay, Inday Karya. Tiwasin ko tong aking chicken pastil. I have decided mga Zay na yung kalahati lang muna ang lulutuin ko kasi parang sobrang medyo madami siya and then maliit lang yung aking kawali na paglulutuan. And then mukhang kukulangin yung ingredients ni Inday Karya. Like the soya sauce, mukhang kukulangin siya. Kung lulutuin ko lahat. Pwede po man namang i-ref itong natira kasi anong tawag niyan eh. Luto naman na yan. So, hindi na yan mapapano. Ano ko na lang siya. Ifo-frozen ko na, lalagay ko na lang sa freezer. And then, marami siyang pwedeng paggamitan. Pwede siya sa sopas, pwede siya sa arroz caldo, pwede siya sa pansit. Ano man gusto natin gawin. Sotanghon na yan. Ay, nagkikrave pa naman ako ng sotanghon. Gusto ko yung bam-iba, pansit sotanghon. Yun ay, favorite ko yun mga Zay. Nagdala nga si Ate Tisay dito ay. Halos ako lang ata kumain ng kalahati nung dinala niya. Anyway, eto, tatapusin ko itong portion na to. Ayan. Medyo matrabaho siya pero okay lang. And this is a very easy ulam. And then very economical talaga siya. Medyo tipid tips din siya mga Zay. Kasi yan, shred mo lang. So, kalahati ang ating gagawin yung kalahati. It's not because tinatamad ako, it's not about that. Kulang yung ingredients and then ayoko na sobrang dami tapos maging palpak ba ang pagluto natin ba kay kulang nga yung aking ingredients. Gusto ko na worth it naman yung lutuin ko at hindi masayang kay anong tawag nito, yung effort mga Zay, yung tawag nito pag hindi nakain, sayang yung mga ingredients natin na punta sa wala. Kailangan pag nagluto ka, make sure natin na makakain din ba kay nasubukan ko na rin yan kasi minsan pumapalpak din talaga sa Inday Karya. Pero ito, since first time ko itong gagawin, I just wanted to make it perfect. Perfect. Hindi man talaga natin ma-perfect, no? Kay nagpa-practice pa lang dahil first time pa nga. So, gusto ko lang talaga na siya worth it at hindi siya maging Mami. Oh, hindi siya masayang. Mami, Yes. Nam-nam? Where's your nam-nam? Natapos din si Inday Karya sa aking pa-shred. Ayan, sinamahan ako nung aking ex-boss na si Madam Simona all the way from Romania. Ay, natapos na kaming magchikahan kasi tawag nito, may meeting siya at 1 o'clock. Good thing lang is that we have the same time. Hindi magkaiba yung oras na yun lang, nakakamiss lang, kwentuhan. Nag-send kasi akong picture sa kanya with Bella and Miggy. Tuwang-tuwa si Madam. Ay, wala kasi yung anak si Madam. And then, during this time kasi na mag-i-Easter, hindi namin, lagi ko yung naaalala si Madam. Pag Pasko at Easter kasi, lagi yan siyang may dala sa amin na mga small pouches na mga small, token of gift para sa aming lahat ng mga staff niya sa opisina. Nibigyan kami ng mga Easter eggs, mga Easter bunny, kung ano-ano lang binibigay niya sa amin. Tapos, every December, Bisaya ka dahil! Every December, pag nagpasko, yan, may Christmas party kami, nag-exchange gift kami. Tapos, kaming lahat talaga makakatanggap ng special something galing sa kanya na kahit yung maliliit na bagay lang, minsan nga, yung maliliit na Christmas tree na ganyan, yung mga ganong bagay, namimiss ko lang din kasi. And then, she has been a mother to us also. Sobrang nakakamiss lang po talaga. Hopefully one day, Madam,
come and visit us here in Finland. In-invite ko nga eh. Sabi niyo, oo nga, I should come. Kasi I haven't been in that region. Pareho lang tayong nasa Europe, sabi niya gano'n. Nakakatuwa yun si Madam eh. Yung pinagkwentuhan namin, yung aming mga colleagues na nasa Middle East with what's going on around. We are just lucky na wala na kami doon, but we are at the same time very sad of what's happening because a lot of our friends and ex-colleagues are still there in the Middle East, and syempre, hindi na sure kami na nangangamba din sila sa kanilang mga safety doon. So, we are continuing to pray for each and every one of them together with their loved ones, with their family, na sana matapos na yung war, sana ay malagpasan nating lahat tayo sa buong mundo yung ongoing crisis na ito, and hopefully everything will go back to normal. Let's just pray and be there for one another. Kung hindi man natin kayang tulungan personally, at least we can be there like in prayers for one another. Ito na yung aking mga harbat na sibuyas, ayan, ginger, and then there is also the harbat of maringkwani na garlic. Yun ang ating gagamitin para sa ating pa-chicken pastil. And yun, bear with me. Sana maging perfect ko ito. Sana mairaos ko itong aking chicken pastil. Itong chili na to, hindi naman to ganun kaanghang. Isa lang yung chili na maanghang na nilagay ko para makain nating lahat ito. Nating lahat. Halina kayo, B. Punta na kayo dito para makakain din kayo dito sa niluluto ni Inday Caria. Madam was so happy, Inday Bella. Nakikita niya si Bella sa pictures, pero first time ba namin mag-video call or that's the second time na nag-video call kami? Yun nga, excited na excited si Madam. Sabi niya sa akin, let's do this more often. Kasi pwede naman tayong mag-WhatsApp video call pala kasi pareho tayong nandito sa Europa. Kasi with our dear friends in the Middle East, in the UAE, hindi kasi kami pwedeng makapag-video call sa kanila through WhatsApp. Kasi naka-block nga doon ang mga video calling. So anyway, getting ready with all the ingredients para maumpisahan ko yung aking pa-chicken pastil. Umpisahan na natin yung ating pa-cooking session. Ayan, lalagyan natin ng medyo madami-daming mantika ang ilalagay natin kasi medyo ida-dry natin or ito-toast natin yung ating chicken. Once medyo mainit na yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating ginger. Ayan, ginger ang uunahin ni Inday Caria na ilagay. And of course, lalagyan din natin siya ng ating bawang. Medyo madami-dami ilalagay natin kasi madami-dami din yung ating lulutuin na chicken pastil. Ayan, halu-haluin lang natin na maigi mga jay. Ayan, there you go. Hanggang siya medyo mag-brown lang siya ng konti. Ayan, I think it's enough na yung ating bawang na nilagay. And of course, ilalagay din natin ang super sibuyas ni Inday Caria. Madami-daming sibuyas ang aking ilalagay nito. Mas preferred natin na gamitin ang red onion ayon sa aking research pag nagluluto daw tayo ng chicken pastil. Kasi medyo mas magja-jive daw ang nito. Lasa nito sa, medyo maanghang mga jay. Lumuluha ang inyong Inday Caria. So, there you go everyone. Sinisipon na, lumuluha ng inyong Inday Caria. Nagluluto lang naman ako, pero pinapaiyak ako nito aking niluluto mga jay. Medyo okay na siya mga jay. And then once ganyan na siya, ilalagay natin yung ating sili. There you go everyone. Yes. Pero lutuin pa natin ng maigi ito. Yung aking chicken pastil version, lalagyan ko siya ng konting turmeric powder mga jay para medyo may pangpaad ng spices at kulay dito sa ating gagawin. There you go. Yung tamang-tama lang. Nilagay ko na siya dito para mahalo talaga ng maigi yung flavor at saka yung kulay. And then of course, hindi pwedeng walang pepper. Lalagyan din natin ng pepper. Tamang pepper lang ang ilalagay ni Inday Caria. Tama lang ba yan? Or medyo madami-dami kasi madami-dami man din yung ating lulutuin. So there you go. I think that's good. Ayan. Inuna ko munang lutuin yung parang pinaka-sauce niya. And then, eto na po yung ating yan. Wala na akong toyo. So, eto na lang dap-dap ang ginamit ko. So, normally, toyo po talaga ang gagamitin natin ito. Pero sige lang. Goods na to. Medyo madami-dami ang ilalagay ko. Yan. And then, lalagyan din po natin siya ng
Ayan. Ano nga itong nilagay natin? Hindi ko alam. Oyster sauce. There you go. Tamang ano lang. Tamang timpla lang mga Zay. Siyempre, lalasahan natin yan later on. Kung okay na ba yung lasa niyan. There you go everyone. And then, hahaluin natin ng maigi. Saka ko ilalagay yung ating ano niyan, chicken. Pag mahalo na siya ng maigi. Kasi, para ma-make sure ko na ano talaga, halong-halo talaga siya. Even talaga yung distribution ng kanyang timplada mga Zay. Dito natin ilalagay yung sabaw na pinagkuluan natin ng chicken. Lalagyan natin siya ng konti. Konti lang naman ang ilalagay ni Mami Carya. There you go. Ayan. So, kumukulo na yan siya. Pakuluin pa natin ng maigi. There you go everyone. Halong-halo na po siya. Tikman muna natin ito kung ano ba ang lasa ng ating sauce na to. Dali lang ha. Titikman ni Mami Carya. Tamang-tama lang yung lasa niya mga Zay. And then, okay na po siya. And then, of course, hindi pwede yan na walang suka. Bakit ko siya lalagyan ng suka mga Zay? Kasi pampahaba ng shelf life ang suka. Ayan, tama na yan. Konti lang naman. And then, hindi ko muna hahaluin. Hayaan ko muna siya dyan na mag-simmer yung suka na kumulo dyan. Once okay na, nakakulo na ang suka, syempre halo-haluin natin. At sa mga puntong ito, dito na natin ilalagay ang ating shredded chicken. There you go. Medyo madami-dami nga itong ating nagawa. Kaya tama lang talaga na hindi ko muna siya inubos mga Zay. Kasi ang ginawa ko is I think wala pa sa kalahati yung ginawa ko. Oo, yung na-shred ko dun sa aking nilaga na chicken. Pero kita nyo naman, punong-puno ang ating kawali. Kaya tama na hindi ko siya ginawa lahat kay sabi ko talaga, baka masayang or baka hindi ko hindi magkasya lahat dito sa kawali. Kung hindi nga magkakasya, kay tingnan nyo naman. Punong-puno siya mga Zay. And then, yan ang ating ihalo-halo yung ating tawag nito, sauce. Kaya, kulang nga yung sauce mga Zay. Oo, mukhang bitin yung ating sauce. Pero, sige lang. Mukhang okay naman tong aking ginawa. Chicken pastil ala Inday Carya. So, ito, kailangan to na mag-dry na medyo mag-ano siya ba? Kanang mapaig, kunti mga Zay ba? Medyo kailangan magbaon tayo ng mahabang pasensya pala pag nagluluto tayo nito. Kasi hahaluin mo ng hahaluin talaga siya mga Zay. Hanggang sa totally mag-dry talaga siya. Medyo okay naman. Tama lang yung sauce na nagawa ni Inday Carya for the amount of shredded chicken na nagawa ko rin. So, all I'm just after, so daw, English. Ayaw lagi pag in English lagi mga Zay. Kay, baka mapagalitan tayo ni Auntie Belle. So, inaantay ko na lang na medyo mag-dry talaga siya. Kailangan na medyo matanggal yung sauces niya mga Zay. Na-excited na ako ba? Lala ko tuloy yung kumari ko si Hazel sa Abu Dhabi. Nagagawa sila ng, parang ganito din, shredded. Tapos, pinaiga talaga ba? Parang adobo na shredded chicken. As in, sobrang parang ang lutong-lutong, crunchy mga Zay. Ganito din yun eh. Tapos, pina-crispy na adobong manok na shredded. Ano naman yun? Batanggenya. Iba naman yung version nila. Adobo talaga ang lasa, pero dried adobo ang tawag nila doon. Live update mula dito sa ating kusina. Ito na yung ating chicken pastil. Medyo konting dry pa. Hindi pa ako satisfied sa dryness niya. Medyo wet look pa siya ng konti mga Zay. So, kailangan ko pa siyang i-dry pa ng konti. So, konting pasensya pa. Medyo, mahabang ukay-ukay pa mga Zay. Hindi naman. Hinahayaan ko rin naman dyan for ilang minutes muna. Then, saka ko uukayin ulit. Kasi, hindi naman pwedeng lagi nating kinakaikay. Durog na siya mga Zay. Basta, slow cooking lang ang ating gagawin nito. Update! Medyo perfect na ang ating chicken pastil ala Inday Carya. Mukhang nabigyan ko naman siya ng hustisya mga Zay. Mukhang eto rin naman yung natikman ko talaga. Pero my own version kasi nga nilagyan ko siya ng turmeric powder. Kasi maganda yung turmeric powder, especially maglalagay tayo ng maraming ginger dito sa ating niluluto. And then, tama lang yung spiciness, tama lang yung vinegar. I think magugustuhan to ng aking mag-ama. And then with that being said, kakanta ako ng Happy birthday, happy. Kaya ako kumakanta kasi maraming nagre-request ng kanta ni Inday Carya.
Happy birthday. Happy. Sana'y happy ang birthday nyo. Happy birthday mula para kay J-Boy Almendras, kay Zarlene Ahon, kay Gloria Bukingo, kay Cecilia Villafuerte, kay Zalika, at sa anak naman ni Ma'am Regina Soong na si Ira, sa anak ni Ma'am Mercedes Garay na si Sheila Garay Sipagan, at kay Jacqueline Dacalos. Happy birthday sa anak din ni Ma'am Grace de los Reyes na si Pamela Jane, at sa kanyang daughter-in-law na si Donalyn. And happy 37th wedding anniversary naman para kay Mr. and Mrs. Zalika and Abdul Bayan Di Malinda. Ayan. Thank you so much for watching Inday Karya. Medyo napadami yung ating birthday greetings for today. And shout out din kay Ma'am Jeronima Tanes at sa kanyang apo na si Stefano Clea at si Prince Cleos. Shout out din sa Libak family dyan sa Sultan Kudarat. And sabi naman ni Mami Rebecca at shout out din kay Mami Rebecca at kay Axeriel na hindi kumpleto ang kanilang araw kapag hindi napapanood sa Inday Karya. At meron din ang iba nagsasabi na talagang napapasaya natin ang kanilang araw. Talagang hinahanap-hanap nila ang boses ni Inday Karya. At of course, ang ating one and only Belaling. Eto na nga po yung aking pa-chicken pastil. Na pastil na gitawon siya mga jay. Konting dryness pa kasi medyo gusto ko siya ng dry talaga. Charot! Ayan siya mga zay. The Bilali. Oh, what happened to you, man? What happened to my bilangkad, man? What happened to my darling? Up? Ano mong mag-up nga big girl naman? Di ba ka ng big girl? Don't go up na? Where's Kuya Miggy? Asa mas Kuya Miggy? Knock over there? Where's Kuya Miggy? Go to school. What about you? You go to school? Pakalaging palang ko eh. Daddy? Where's Daddy? Where's your daddy? Doon ka muna because mommy's cooking muna. Kumain na muna to. Busog na to. What do you want? You want milk? You want milk? Yes. Yes. Yes or no? You want milk? Yes. Ang dali lang, mabigat ka. Portioning na ng ating chicken pastil. Eto mga zay, ilalagay na natin sa aking mga baunan. Hindi ba? Nakagawa ng chicken pastil. Ito yung sinasabi ko para ma-preserve natin ang ating mga nahaharbat. At para din ma-prolong yung kanyang shelf life, kaya ko siya nilagyan ng konting suka. Tsaka hindi naman siya nag-affect doon sa lasa niya. I think okay lang naman. There you go everyone. Chicken pastil ala Inday Karya. Brought to you and powered by Warla Bean. Dito lang sa channel ng inyong Inday Beshi Thai Finish pero pusong Pinay. Kung hindi pa kayo subscribe, ano pa pong inaantay nyo? Ayuda po ba? Eto na. Chicken pastil, ayuda ala Inday Beshi. Charot. So ka dahi, ginarte mo ka dahi. Huwag kang arty-arty dyan dahi. Wala sa vocabulary ni Inday Karya, mag-inarty mga jay. If you would know me and if you're one of my friends, alam mo yan. And kung hindi mo alam yan, hindi nga problema din yun. If you happen to met one of my friends previously, bago pa ako nag-vlog, alam talaga nila yan mga jay. Hindi na sila magtataka na Ichi. Oh, wait. I will put something, okay? Mommy will put cream. Mommy will do my first, ha? Mommy will tarya first the ating chicken pastil, ha? Oo. Portion muna si Mommy. Ichi. Magpapakamot. Yung kanyang nangangati sa kanyang siko. Pareho kami. Yung sa akin, nandito. Yung kanya, nasa siko. Ichi. Lalagyan ko lang ng katingko. Kaya meron na akong katingko. Buti nga hindi siya na aanghangan sa katingko eh. For the go na ang inyong Inday Beshi for the harbatan of today. Diara. Lalarga na naman. Alam nyo, may katangahan akong ginawa. Yung aking tawag nito, harbat kay Mr. Suspense kahapon mga zay. Naiwanan ko dito, hindi ko na ibaba. Ngayon ko lang na-realize. Pasensya naman. Doesn't mean naman na inichapwera ko. Talagang sobrang na-excite lang siguro ako doon sa mga jackpot na nakuha natin. May dala akong coffee mga zay. Ayan,
Ay, magkikita kami ni Inday Hans doon kay Warlabin. Anyway, ito, nandito yun eh. Dali ha. Yung ating harbat. May dala nga akong konting ayuda para kay Inday Hans. Nandito, dalahan ko ng smoked salmon. And then yung aking ginawa na chicken pastil. Diara. Ayan, diara. Mukha kasi siyang walang laman. Pero may laman to mga Zay. Ibigay ko na lang kay Inday Hans itong kamatis. Pero bawal man to sa kanya. Sa kanyang sasakit yung kanyang paa niyan. Pero tanong ko sa kanya kung gusto niya. Ay. Hindi ka rin. Wala kaming kapitbahay ngayon. Nasa countryside yan sila kasi long weekend. Dahil bukas is Good Friday. And then dito ang Good Friday is Holy Week. Holy Week. Holiday. So hindi ka rin. Hindi ka bala history. Uy, yung sa mani. May tubig. Ang sago niya akong trabaho eh. Diara mga Zay. And then sa Monday, another holiday ulit. Kasi tinatawag naman nila yun na Easter Monday. Di ba may Easter Sunday tayo? May tinatawag din sila dito na Easter Monday. And that becomes a holiday also dito sa Finland. Ano na naman kayang nag-aabang sa atin sa mga din ngayon. Iwanan ko talaga yung galing kay Mr. Suspense kahapon. Pasensya, Mr. Suspense. Huwag ka magtampo. Diara. Kakapasok lang ni Sir mga Zay. Nag-yosi si Sir. Mga Zay, ganun pa rin. Wala, mga salmon man yun. Walang bagong tapon. Puro salmon. Si Sir, kakapasok lang. Kakagaling lang mag-yosi ni Sir. Tapos nagtapon sila yung isang staff ang kasama niya. May pulis doon. Kinakalkal ng pulis yung sasakyan. Pero walang tao yung sasakyan. Bakit kaya? Ano kayong nangyari doon? Diara. Si Inday Hans, kanina pa yung nag-aabang. Kanina pa kasi ako dito. Una, may lumabas na staff. Kuha ng box. May nanghingi siguro ng box sa loob, banana box. Buti na lang, pagpasok ng staff, hindi ako umarangkada. Kaya kung umarangkada ako, nabutan talaga ako ni Sir. Lumabas na din agad si Sir nung pagpasok ng staff. Dira. Itapon ko muna itong aking lagay ng kape. Dira. Guniti. Break. Mula. Bukya. Mulay bago. Diarang nabukya. Eto. Kausap ko naman ngayon all the way from Jordan. Maghay ka. Dati, hinahanapan ko to ng jowa dati. Ngayon, may jowa na eh. May anak na nga eh. Kapangalan pa ni Bella yung anak niya. Idol niya kasi talaga ako. Kaya yung mga anak namin, parehong Bella. Of course, gagawin namin Miss Universe yung mga anak namin. Ngayon, nag-update lang sa mga nangyayari. Kanina si Madam naman ang kausap ko. Sila Giselle. Nandito sila, Giselle sa bahay. Alam ni Madam, si Madam nanonood ng vlog ko. Sila Giselle, andito sa bahay. Sila Dudong Mel. Dito maghapunan, may dala daw silang ulam. Diba? Wala kaming kapitbahay. Pwede kaming mag-ingay. Muna mo, hidinghi, magdala o Starbucks. Katong last time, gadaan tubol. Ano akala mo sa akin, Luki? Ay, kamay ni. Di ba na-surprise ka? Dili, ayun na ilagay kay ticket na pauli. Pinas. Buwang. Si Ate Ann, na-miss ni ka. Dugay niya, asan ka galing? Sila naglumlum din. May moki na kasi. Di ba galing kang Pinas? Oh, sige na. Oh, na-plastic ko. Plastic. Butter. Butter na. Ay mo, Inday. Gani, bukod ni. Kami din Kailangan may kamay ako. Oh, pana. Digot na Plastic na. Ay, bukog ni? Oh, maglatag mong, giniling. Kani chicken. Gusto niya giniling te? Beef. Oh, sige. Basta ni mo Kuha diha. Mag-fried tag eggs. Oh, syempre. Bye-bye. Salamat. Amping sa biyahe. Oh, boss. Si bye-bye, boss. Boss. May sinasabi pa, boss, yung isa mong anak. Bye, boss. Dali, nakabihis siya after naligo. Pagkabihis niya, lumapit kay Emil. Sabi niya, look, I'm princess. Look, I'm princess. Princess daw siya. Dudong, dali na ka mo sleep. Ayaw kayo, maiyak si daddy mo kay walang kasama si daddy bukas.
Relax si daddy. Si busok na yung aping mo, Dudong. Buyag-buyag. Babush. Ha, dili magtago, ha? Baka next year ka na naman magpakita ulit. Sige, tago sa ano. Last yung Andy, katong dito si Ate Kiri, yung magulang. Kaya nga. 1 year na. Laging nagtatago. Babush. Bye. Ingat, ingat. Scared mo si Tito Mel? T-Rex. O say T-Rex. You're a T-Rex. Munsa ng T-Rex tali? Boom, 40 minutes. Ha? 40 minutes. Yung? Abangan nyo, 40 minutes. Yung edit mo. Oh, you're a T-Rex. You're a T-Rex. Pariha naman. You're a dinosaur. Paper. You're a bear. O, munsa ng bear? Ang T-Rex. Ang T-Rex. Munsa ng T-Rex? Nung nakabihi siya, punta siya kay Mel eh. Boss, look, I'm a princess. Talaga naman. Princess daw siya kay... Yung, bago na naman kasi yung suot niya, yung damit niya. Ngayon niya lang nasuot bigay ni Mami Jazz. Ganyan yan eh. Pag may bago siya, look, I'm a princess. Anyway, mga Zay, bumawi man si Warla Bin. Nagbukya man. Pati si Mr. Suspense. Ayan, thank you for the love and support. This is Sinay Kanitay. Bilis ang bigat. Dahil Thailand Working Nanay, finish aking tatay. Ako ay proud Pinay.